Ay, naku, ang lakas naman ng ulan. May bagyo na naman ba? Kailangan ko na makauwi. Baka bumaha. Palagi pa nung bumabaha dun sa amin. Nika? Nika? Sino yun? Parang may tumatawag sa pangalan ko. Ay, Nika, pagod ka lang. Kung ano-ano nang naririnig mo. Ay, Diyos ko, wala na bang tricycle? Maaga pa naman Kailangan ko na talagang makauwi. Mas lalo pag lumalakas ang ulan. Nika? Nika? Halika. Ha? Ano yun? Diyos ko. Sino yan? Anong kailangan mo sa akin? Lumabas ka! Wala namang ibang tao rito Diyos ko. Hindi kaya minumulto ako? Hindi. Guni-guni lang to, Nika. Pagod ka lang. Nandito ako, Nika. Nasa likod mo lang ako. Halika. Tingnan mo ako. Tingnan mo ako, Nika. Aswang! Tulong! Tulungan niyo ako! May aswang! Inilapit ko na pala ang sarili ko sa panganib. Congratulations! Binabati ka namin, Bunso. Congratulations sa bagong graduate. Proud na proud kami sa iyo, anak. Ang galing mo talaga, anak. Graduate ka na. Masayang-masaya kami ng tatay mo para sa iyo, anak. Wow! Nag-abala pa kayo. Ang dami naman pong handa. Bakit pa kayo gumastos ng malaki? Kahit monay at pansit canton lang, ayos na po yun. Aba, siyempre naman. Hindi kami papayag ng nanay mo na monay at pansit canton lang ang handa namin. Sa pinaka-espesyal na araw mo, anak. Pinag-ipunan talaga namin ito. Para sa graduation mo to, anak. Anak, hayaan mong ipaghanda ka namin ng masasarap na pagkain ng tatay mo. Lalo na't graduation mo. Bihira lang itong mangyari at baka hindi na maulit. Gusto lang naming iparamdam sa iyo kung gaano kami kasaya at ka-proud sa iyo. Ito ang simpleng paraan namin ng tatay mo ng pasasalamat sa lahat ng paghihirap mo, anak. Oo nga naman, Bunso. Minsan lang ito. Araw ng pagtatapos mo sa kolehiyo. May diploma ka na. Deserve mong i-celebrate yan. Bakit? Hindi ka ba masaya na pinaghanda ka ni nanay? Hindi naman sa ganun, ate. Ang sa akin lang, gumastos pa sila ng malaki para lang sa maraming pagkain. Mukhang mamahalin pa naman ng mga to. Eh tayo-tayo lang naman ang kain. Eh di magbigay tayo sa mga kapitbahay para hindi masayang. Ayun nga rin ang iniisip ko Magbigay na lang tayo sa mga kapitbahay. Baka hindi natin to maubos. Ay nako, bakit ninyo ipamimigay? Ang mga matitira ay itatabi sa ref para may pagkain tayo bukas. At bakit mo bibigyan ng mga tsismosa nating kapitbahay? Yung mga nagsabi noon na hindi ka makakapagtapos ng kolehiyo, na mabubuntis ka kagad ng maaga, bibigyan mo ng handa. Manigas sila dyan. Hindi natin sila bibigyan kahit nakatiting ng handa mo. Hayaan niyo na po sila, Nay. Huwag na lang po natin silang pansinin. Ang mahalaga ngayon, nakapagtapos na ako. May diploma na ako. At makakatulong na ako sa pagpapatakbo ng panaderya natin. Hindi po ba, Tay? Ha? Oo, anak. Ngayong graduate ka na, matutulungan mo na kami ng nanay mo. O ano pang hinihintay natin? Tara na, kumain na tayo. Lalamig ang mga pagkain. I-celebrate na natin ang pagtatapos ng anak ko. Sa wakas, natupad na rin ang pangarap namin ng nanay mo na makagraduate ka.
Kung hindi man nagawa ng ate mo, ay at least nagawa mo anak. Ipinagmamalaki ka namin. Nang marinig ko yun kay tatay, napatingin ako kay Ate Liana. Napansin kong ibinaba niya ang mukha niya. Parang nahihiya siya. Dapat sana si ate ang unang nakapagtapos sa aming magkakapatid kung hindi lang siya na aksidente at nalumpo. Siya sana ang unang aakyat sa entablado at makakakuha ng diploma. Matagal na naming sinasabi kay ate na pwede naman siyang magpatuloy sa pag-aaral kahit may kapansanan siya. Pero mula nang maaksidente siya, parang nawala na ang gana niyang mag-aral. Kaya nagdesisyon na lang siyang tumulong sa pagbabantay ng panaderya. Ngayong nakapagtapos na ako sa kursong entrepreneurship, ay matutulungan ko na ang pamilya ko sa pagpapatakbo ng aming negosyo. Ngunit may isang bagay pala na matagal nang inilihim sa akin ng aking pamilya. Isang malaking problema. Isang gabi, hindi ko sinasadyang marinig ang pag-uusap ni nanay at tatay. Hindi maaaring malaman ni Nika ang nangyari sa panaderia. Kailangan natin itong itago sa kanya, Maricel. Lando, malalaman at malalaman din ng anak natin ang totoo. Hindi natin ito maitatago sa kanya ng matagal. Hindi, Maricel. Hindi niya ito dapat malaman. Gagawa ako ng paraan. Ako ang bahala rito. Ano kayang tinatago nila sa akin? Para bang may mabigat silang pinoproblema? Anong gagawa ng paraan? Naririnig mo bang sinasabi mo? Saan ka kukuha ng pera? Malaking halaga yun, Lando. Sinabi ko na sa iyo, hindi ba? Gagawa ako ng paraan. Akong bahala sa lahat. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko sila kahit kinakabahan ako. Kailangan kong malaman kung ano ang pinag-uusapan nila. Nay, Tay, ano pong itinatago niyo sa akin? Ano ang hindi ko kailangang malaman? Ha? Wala, anak. Walang problema. Tay, narinig ko pong pag-uusap niyo ni Inay. Kaya wag niyo na pong itago sa akin. Ano ba talagang problema? Sabihin niyo na po sa akin. May malaki kaming pagkakautang ng tatay mo, anak. Utang? Bakit kayo nang utang? Kanino kayo nang utang? Ganito kasi, anak. Nagkaroon ng malaking problema ang panaderya. Mahina ang kita, mataas ang gastusin. Hanggang sa muntik na itong malugi. Kaya kinailangan namin mangutang ng nanay mo para maisalba ang negosyo. Ano po? Magkano pong inutang niyo? 1,000,000 piso, anak. 1,000,000 ang utang namin ng tatay mo. Ano? Ay, Diyos ko, Nay. Napakalaking halaga niyan. Saan kayo kukuha ng ganong kalaking pera? Huwag mong intindihin yun, anak. Ako ang bahala ron. Ako ang gagawa ng paraan para makabahid tayo. Pero Tay, hindi po biro ang 1,000,000. Bakit naman kasi kayo umutang ng ganon kalaki? Nangutang kami sa kakilala namin nagpapautang ng pera. Kay Mr. Sales. Matagal na namin siyang kakilala ng nanay mo. Sana'y monowaan mo kami, anak. Gusto lang naming maisalba ang panaderya. Alam mo namang ito ang kabuhayan natin. Wala na kaming ibang malapitan. Kapag tuluyan nagsara ang panaderya, paano na tayo? Paano na ang pang-araw-araw nating kastusin? Ayaw lang naming umabot sa puntong pati ang pag-aaral mo ay maapektuhan. At alam mo ba, anak? Tumawag si Mr. Sales nung nakaraang linggo. Binibigyan na lang kami ng tatay mo ng 3 linggo upang makabayad. Dahil kung hindi, iilitin niya ang panaderya. Araw-araw kami nababahala ng tatay mo, anak. Hindi na nga kami makatulog sa kakaisip eh. Ano ka ba? Hindi mo dapat sinasabi yan sa anak natin. Pinag-aalala mo lang siya eh. Eh bakit ba? Totoo naman eh. Kapag hindi tayo nakapagbayad, mawawala sa atin ang panaderya. Mawawala ang negosyo na matagal na nating pinagpaguran. Pinuhunan ng pawis at pagod. Ayokong mangyari yun, Lando. Ayoko! Napaiyak na lang ako sa mga oras na yon, Miss Ligaya. Kahit ako hindi ko alam kung paano ko matutulungan sina Inay at Itay. Kung paano namin mababayaran ang napakalaki nilang pagkakautang. Pero Tay, ayos lang naman po sa akin ang maging working student habang nag-aaral. Hindi na po sana kinailangang mangutang ng ganong kalaking halaga. Kaya naman po nating iahon ang negosyo sa sarili nating pagsisikap.
Patawarin mo kami anak. Ginawa lang namin yon. Dahil mahal namin ang panaderiya at ayaw naming matigil ka sa pag-aaral. Kung ayaw ng ate mo na ipagpatuloy ang pag-aaral niya, kailangan ikaw makapagtapos. Ikaw na lang ang inaasahan namin. Dahil kapag nakapagtapos ka na, maaari mo nang i-manage ang panaderya. Pwede mo itong mapalaki, mapalago, gawing mas maayos at mas matatag kaysa dati. Kaya wala kaming pinagsisisihan ng nanay mo sa pangungutan ng malaking pera. Naniniwala ko anak, ng panaderiya ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Naawa ako sa mga magulang ko. Kaya naisip kong gumawa ng paraan para matulungan sila. Pero kahit araw at gabi akong magtrabaho, alam kong hindi ko kaagad kayang bayaran ng utang nila. Hindi pwedeng tumunganga lang ako. Kaya handa akong gawin ang lahat. Kahit pa mangyaring magmakaawa ako sa taong pinagkakautangan nila. Huwag po kayong mag-alala. Gagawan ko po ng paraan, Tay. Nay, saan po ba nakatira ang Mr. Salas na yon? Kakausapin ko siya. Baka pwede po siyang magbigay ng palugit. Kahit konti lang, ako na pong makikiusap. Sa isip ko baka sakaling pakinggan ako ni Mr. Sales. Kaya ng mga sumunod na araw, agad akong nagtungo sa bahay ng taong pinagkakautangan nila. Sa labas pa lang ng kanyang malamansyon na bahay, nanlaki na agad ang mga mata ko. Halatang ubod ng yaman si Mr. Sales. Mula sa laki ng bahay hanggang sa lawak ng lupain na napapalibutan ng matataas na pader, mga tanim na halaman at makukulay na bulaklak. Ang gate pa lang ay mistulang pagmamayari ng isang bahay sa exclusive subdivision. Kinabahan ako. Sa harap ng lahat ng yon para akong nanliit. Pero pinigilan ko kung ano man ang nararamdaman ko. Huminga ako ng malalim at pinindot ang doorbell. Nakakatatlong pindot muna ako sa doorbell bago may nagbukas ng gate. Isang matandang gwardiya ang bumungad sa akin. Nakasimangot siyang nagtanong sa akin. Ano kailangan mo? Magandang araw po. Nariyan po ba si Mr. Rex Sales? Bakit? Sino ka ba? Ako po si Nika De Leon. Anak po ni Nalando at Maricel De Leon. Kilala po ni Mr. Sales ang aking mga magulang. Inaasahan ba niya ang pagdating mo? Hindi po. Nagbaka sakali lang po akong makausap siya. Eh kung hindi, bumalik ka na lang. O tawagan mo muna siya para magpa-schedule. Hindi pwedeng basta-basta na lang pumapasok dito ang kahit na sino. May protocol kaming sinusunod. Kung gusto mo makausap si Mr. Sales, kailangan mo munang dumaan sa tamang proseso. Akmang isasara na ng gwardiya ang gate, ngunit nakiusap ako sa kanya. Pakiusap po. Pakisabi po kay Mr. Sales na kailangan ko po talaga siyang makausap tungkol sa utang ng aking mga magulang. Handa po akong maghintay, kahit sandali lang, kahit ilang minuto lang po. Mahalaga lang po talaga makausap ko siya. Sa sinabi ko, tila naawa ang matandang gwardya. Sinabihan niya akong maghintay dahil may tatawagan daw siya sa telepono. Narinig kong may kausap siya sa kabilang linya. Maya-maya pinatuloy na niya ako sa loob ng bakuran. Hanggang sa makapasok ako sa mismong loob ng mansyon. Ang laki at ang ganda naman itong bahay. Mukhang mayaman talaga may-ari nito. Ni sa panaginip, hindi ko inakalang makakapasok ako sa ganitong klaseng lugar. Para ako nasa ibang mundo. Sinamahan ako ng gwardya sa tapat ng isang pribadong kwarto. Ang sabi niya naroon si Mr. Sales at inaantay ako. Pagkabukas ko ng pinto, mas lalo akong namangha sa loob ng kwarto. Malalaking kwadro na may mga lumang larawan ng nakasabit sa pader at mamahaling muebles na parang binili pa sa ibang bansa. Sa gitna ng kwarto nakaupo ang isang gwapong lalaki na may katangkaran. Matipuno ang pangangatawan. Maputi ang kulay ng kanyang balat at may kulot na buhok. Nakaupo ito sa isang malapad na upuang tila gawa sa nara. Nakatitig siya sa akin na para bang alam na niya kung bakit ako naroon. Sir, siya po yung nabanggit ko sa inyo. Gusto raw po niya kayong makausap. Siya ba yun? Sige. Iwan mo na kami.
Bumalik ka na sa trabaho mo. Tumango ang gwardya, tahimik na lumabas ng kwarto. Ilang sandali pa, tumayo mula sa pagkakaupo ang lalaki at humarap sa akin. Gusto mo raw ako makausap? Ikaw bang anak ng mag-asawang may malaking pagkakautang sa akin? Ako nga po. Ako po si Nika De Leon. Anak po ni Nalando at Maricel De Leon. Sila po ang may malaking pagkakautang sa inyo. So, ikaw nga ang bunso nilang anak na kagagraduate lang. Ako si Rex Sales, ang may-ari ng bahay na ito. Alam mo ba kung bakit nangutang sa akin ng malaking halaga ang mga magulang mo? Ginawa nila yon para hindi mawala ang inyong panaderya. Dahil kapag nawala yon, maaaring mahinto ka sa pag-aaral. Pero hindi na mahalaga yan sa ngayon. Ang mahalaga, kung bakit ka narito sa bahay ko. Gusto mo raw ako makausap. Bakit? Magbabayad na ba kayo ng utang ninyo? Hindi ako agad nakasagot sa sinabi niya, Miss Ligaya. Sa mga sandaling yon, pakiramdam ko'y gusto ko nang umiyak. Kaya nang hindi na nagsasabi pa ng kahit ano, bigla akong lumuhod sa harap niya. Pakiusap po. Kung pagbibigyan niyo lang po ako, mababayaran ko rin ang utang ni Naitay at Inay. May trabaho na po ako. At bawat sahod ko, ibibigay ko po agad ang bayad. Uutay-utayin ko pang pagbabayad. Huwag niyo lang pong kunin sa kanilang panaderyang pinaghirapan nilang itaguyod. Gagawin ko po ang lahat. Maibalik lang ang utang nila. Nakita kong napangisi siya sa sinabi ko. Alam mo, miss, kahit lumuhod ka pa sa harap ko, hindi mo pa rin mababayaran ang utang ng mga magulang mo. Pero kung totoong hang gagawin mo ang lahat, gagawin mo ang gusto ko. Nagtataka akong tumingin sa kanya at hindi ko maiwasang humanga sa taglay niyang kagwapuhan. Para siyang isang artista sa Hollywood sa totoo lang. Kahawig nga niya si Leonardo DiCaprio nung kabataan nito. Ngunit may pagkakulot ang buhok. Napansin ko rin na mapungay ang kanyang mga mata at kulay asul pa. Para talaga siyang may dugong banyaga. Muntik na akong tuluyang mahulog sa kanyang itsura ngunit agad kong naalala ang sinabi niya. Ano pong gusto niyong gawin ko? Nakita kong ngumiti ulit ang lalaki at napakagatlabi pa, Miss Ligaya. You'll stay with me for 3 weeks. Ano man ang ipagawa ko sa'yo, kailangan mong sundin. Doon ka matutulog sa kwarto ko. At kapag ginusto ko na may mangyari sa atin, wala kang karapatang tumutol. Kapag nagawa mo ang lahat ng kondisyon ko, bayad na ang utang ng mga magulang mo. Ano po? Sa kwarto niyo ako matutulog? At hindi po ba kalabisan na yon? Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi na gagawin mo ang lahat? Kaya kapag sinabi ko kung anong dapat mong gawin, yun ang susundin mo. Kung talagang gusto mong mabura ang utang ng mga magulang mo, take it or leave it. Pero Tuluyan na akong napaiyak. Sa puntong yon alam kong wala na akong magagawa. Batid ko na mula pa lang sa simula, maaaring humantong sa ganon ang lahat. Kaya dapat inihanda ko ng sarili ko. Napapikit na lang ako. Saka marahang nagsalita. sige po, tinatanggap ko. Sana po to pa rin yung sinabi niyo na mabubura ang utang ng mga magulang ko. Kapag sinunod kong lahat ng gusto niyo. Cole, huwag kang mag-alala. Hindi ako sumisira sa pinag-usapan. Basta gawin mo lang ang parte mo. Siguradong wala tayong magiging problema. At tandaan mo, walang atrasan. Okay, pumapayag po ako. Kukuha lang ako ng mga damit sa bahay at magpapaalam lang ako sa mga magulang ko. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Basta bago mag-alas 5 ng hapon, kailangan ay nandito ka na sa bahay ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Naiintindihan ko po. Babalik po ako rito bago mag-alas 5. Good. Sige na. Umalis ka na para makabalik ka agad dito ng maaga. Di nagtagal, ipinahatid niya ako sa isang matandang lalaki palabas ng mansyon. Ngayon lang kita nakita rito sa loob ng mansyon. Kilala mo ba ang amo kong si Sir Rex, Iha? Opo, may importante lang po kaming pinag-usapan ni Mr. Sales. Pinababalik niya po ako rito mamaya bago mag-alas 5 ng hapon. Ha? Bakit kanya pinababalik?
Dito niya po ako pinatutuloy sa bahay niya. Inalok niya po ako ng trabaho rito. Trabaho? Anong trabaho? Wala namang sinabi sa akin si Sir Rex na kailangan dito ng bagong trabahador. Siguro ay hindi lang niya nabanggit sa akin. Ayo nga pala, ako si Renato, ang katiwala rito sa mansyon. Kung dito ka nga magtatrabaho, ngayon pa lang ay wini-welcome na kita. Pero tandaan mo ang bilin sa'yo ni Sarah. Dapat ay nandito ka na bago mag-alas 5 ng hapon. Maigpit si Sir Rex sa oras. Kaya kung gusto mong magtagal dito, wag na wag kang susuway sa kanya. Lalo na pagdating sa oras. Ano nga pala pangalan mo, Iha? Ako po si Nika. Sige po, tatandaan ko pong sinabi niyo. Habang nilalakad namin ang mahabang pasilyo patungo sa hagdan pababa sa sala, ay may nahagip ang aking paningin na anino na parang nagtago sa likod ng isang malaking istante. Nangilabot ako dahil kitang-kita ko sa gilid ng aking mga mata na para yung mabalahibo. Bigla ko na namang naalala nung gabi na pauwi ako galing sa trabaho. Maswerte kasi ako na natanggap ako sa isang kumpanya bilang marketing associate bago pa ako makagraduate sa kolehiyo. Dahil maganda ang performance ko sa kumpanya kung saan ako nag-OJT, ay inabsorb nila ako para magtrabaho sa kanila. Tinanggap ko ang offer habang pinaghahandaan ko ang pagmamanage ng negosyo ng aming pamilya na panaderya. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon nang makakita ako ng aswang. Tinatawag niya ako at nang lingunin ko siya, ay nang hilakbot ako dahil sobrang nakakatakot ang itsura niya. Mabuti na lang at may dumaan na taxi kaya hindi na niya ako sinundan. Hanggang ngayon hindi ko pa rin masabi sa pamilya ko ang nakakatakot na karanasang iyon. Diyos ko. Ano kaya yun? Doon nagtago sa likod ng antigong istante. Pwede po ba magtanong? Ano yun, Iha? Bukod po ba kay Sir Rex at sa inyo na makatiwala niya sa bahay, may iba pa po ba siyang kasama rito? Kasama? Bakit mo naman naitanong? Wala lang po. Napakalaki lang po kasi ng bahay. Kaya nagulat ako na kayo-kayo lang ang nakatira rito. Wala po ba siyang ibang kamag-anak? Kapamilya na kasamang nakatira rito? Wala. Wala, Iha. Nasa abroad ang mga magulang niya, kapatid at iba pang kamag-anak na si Rex. Siya na lang ang naiwan dito sa Pilipinas para mag-manage ng negosyo ng kanilang pamilya. Hindi na ako sumagot. Hanggang sa namalayan ko na lang na nasa may gate na pala kami. Tahimik akong inihatid ng matandang katiwala at tinulungan pa niya akong makasakay sa taxi. Habang nasa biyahe, hindi pa rin maalis sa isip ko ang nakita ko sa loob ng bahay ni Mr. Sales. Sigurado akong may nakita akong taong biglang nagtago sa likod ng istante. At habang kausap ko si Mang Renato, pakiramdam ko may nakamasid sa akin. Pagdating ko sa bahay, agad kong kinausap sina Itay at Inay. Anong sabi mo? Doon ka daw titira sa bahay ni Mr. Sales? Bakit kailangan pang doon ka tumira sa bahay niya, anak? At ano bang magiging trabaho mo ron? Yun po ang napagkasunduan namin, Tay. Nay, kailangan ko pong tumira sa bahay niya. Ang magiging trabaho ko puro na maging assistant ni Sir Rex. Ako po sasagot ang mga tawag at email na matatanggap niya. Para po ako magiging personal secretary niya sa loob ng 3 linggo. Ang tatanggapin ko pong sahod sa araw-araw ay siyang ibabawas niya sa utang niyo. Teka lang, 1 milyon ang utang ni na Itay at Inay. Sa tingin mo ba kaya mo yung bayaran sa arawan mo sahod? 3 linggo lang at pagsagot lang ng tawag at email ang trabaho mo? Kalokohan yan. Hindi ako naniniwala. Ano yun, magic? Bigla nilang mawawala ang utang natin na 1 milyon dahil lang sa pagiging assistant? Nika, hindi ganun kadali yun. Baka naman may hindi ka sinasabi. Ano ba talagang kapalit niyan? Sabihin mo sa amin ng totoo. Tama bang sinabi ng ate mo, anak? Imposible nga na mabayaran natin ang 1 bilyong utang sa ganyang klaseng trabaho. Paano naman ang trabaho mo sa Makati? Magre-resign na po ako doon, Itay. Pagkatapos po ng kasunduan namin ni Mr. Sales, mag-focus na po ako sa negosyo natin. Pero anak, sayang naman yung trabaho mo doon. Malaki rin naman ang sweldo mo sa pagiging marketing associate.
Opo, Nay. Nasasayangan din po ako. Pero kailangan ko pong tanggapin ang alok ni Mr. Sales upang agad nating mabayaran ang ating utang. Sigurado ka ba sa desisyon mo, anak? Baka maaari mo pang bawiin ang sinabi mo kay Mr. Sales. Baka maaari ka pang umatras sa kasunduan ninyo. Bakit pa niya babawiin? Mabuti nga't pinagbigyan ni Mr. Sales ang anak natin. Hindi naman gaanong mahirap ang pinagagawa niya kay Nika. At 3 linggo lang naman yun. Makakabayad na tayo ng utang. Hindi na natin dapat palampasin to. Ang mahalaga, may pagkakataon na tayong mabayaran ang utang natin. Ano pa bang magagawa ko? Basta anak, mag-ingat ka ron ha. Lalaki pa rin si Mr. Sales. Hindi natin alam ang tunay niyang intensyon. Kahit pa mukha siyang kagalang-galang, iba na ang panahon ngayon. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Kaya ko pong alagaan ang sarili ko. At saka, mukhang matino at professional na tao si Mr. Sales. Hindi po siya kagaya ng iniisip niyo. Napapayag ko sina Inay at Itay. Tanggap na nila ang plano kong tumira sa bahay ni Mr. Sales. O mas tama sigurong sabihin tinanggap nila ang kasinungaling ng sinabi ko. Dahil ang totoo, lahat ng yon gawa-gawa ko lang. Sa kauna-unahang pagkakataon nagsinungaling ako sa kanila. Hindi nila alam ang totoo. Kung ano talaga ang napag-usapan namin ni Mr. Sales. Dahil kung malalaman nila ang kapalit ng kasunduang iyon, siguradong hinding-hindi sila papayag. Pero handa akong isugal ang lahat. Kahit pa ang sarili ko. Para sa kanila, para sa panaderya, para sa pamilyang ayaw kong mawala ng kabuhayan at pangarap. Habang nag-iimpake ako ng mga damit sa maleta, lumapit sa akin si Ate Liana. Nahihiya ako sa'yo, Nika. Oh, ate, bakit ko umiiyak? Kung hindi lang sana ako na aksidente. Kung hindi lang ako naging lumpo. Magkasama sana natin tinataguyod ang pamilya natin. Hindi mo sana kailangan magtrabaho sa taong pinagkakautangan nila. Ako dapat siya, Nika. Kasi ako ang panganay. Ako ang dapat umako ng responsibilidad, hindi ikaw. Aksidente yun, Ate Liana. Wala kang kasalanan. At saka hindi naman ako nagrereklamo. Ginagawa ko to dahil mahal ko kayo. Dahil pamilya tayo. Kung ako lang ang pwedeng gumawa ng paraan para makabangon tayo, gagawin ko. Kahit gaano pa kahirap. Huwag kang mag-alala. Napag-isipan ko na. Babalik ako sa pag-aaral. Alam kong hindi pa huli ang lahat para sa akin. Gusto ko makabawi sa inyo, Nika. Gusto ko makatulong. Ayoko ikaw lang nagsasakripisyo para sa atin. Talaga, ate. Maganda yan. Noon pa namin sinasabi, di ba? Hindi hadlang ang kapansanan mo para makamit mong pangarap mo. Oo, Nika. Babalik ako sa kolehiyo. Gusto kitang tulungan. Gusto ko makatulong kina Inay at Itay. Panahon na para gawin ko rin ang parte ko sa pamilyang to. Ipinapangako ko sa inyo. Magtatapos din ako. Ganyan nga, ate. Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Mas matalino ka pa nga kaysa sa akin eh. Naniniwala ako, makakapagtapos ka rin. Pagkatapos ng madamdami naming pag-uusap ni ate, nagpaalam ako sa kanya pati kina Itay at Inay. Sinabi ko na lang na palagi akong tatawag at dadalaw ako kapag may pagkakataon. Wala pang 5:00 ng hapon nang makarating ako sa mansyon ni Mr. Sales. Pagkapindot ko ng doorbell, agad akong pinagbuksan ng gwardya. Hindi na siya masungit at nakasimangot. Nakangiti na siya sa akin. Habang naglalakad kami papasok sa malaking bahay, napatingin ako sa bintana sa 3rd floor ng bahay. Nanlaki ang mga mata ko. May nakita akong imahe ng isang lalaking nakatayo roon, Miss Ligaya. Sino yun? Si Mr. Sales ba yun? Hindi ba sa 2nd floor ang reception room niya? Kung saan kami nagkausap? Gusto ko sanang tanungin ng gwardya pero paglingon ko muli sa bintana, wala na ang lalaking nakatayo roon. Teka, nasaan ang lalaking yun? Pagpasok namin sa loob, diretsong inihatid ako ng gwardya sa hapagkainan. Doon ko nakita si Mr. Sales. Nakaupo na. Waring kanina pa ako hinihintay.
pababa agad siya? Hindi ba't nasa third floor siya kanina? May elevator ba rito? Oh, maaga ka kaysa inaasahan ko ah. Maupo ka na. Malapit nang ihain ang hapunan. Sige po. By the way, masyado namang formal kung tatawagin mo pa akong Mr. Sales. Rex na lang. From now on, just call me Rex. Okay po. Tanggalin mo na rin ang po. Ang lakas makatanda eh. Hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. Sige, Rex. Good. Sige na. Kumain na tayo. Manang Fe, pakidala na rito sa mesa ang hapunan. Maya-maya lumapit sa amin ang isang matandang babae na may dalang tray na may lamang iba't ibang ulam. Isa-isa niya itong inilapag sa lamesa. Heto na po si Rex. Ipinahanda ko talaga ang masasarap na putahe para sa inyong bisita. Salamat po, Manang. Nga pala, siya po si Nika. 3 linggo siyang mananatili rito sa mansyon. Gusto ko, habang nandito siya ay maayos ang lahat. Manang? Nika, siya si Manang Fe. Isa sa aking mga kasambahay. Tawagin mo lang siya kung may kailangan ka o may ipagagawa. Masusunod po, sir. Ikinagagalak kitang makilala, iha. Ako si Fe. Manang Fe na lang itawag mo sa akin. Kapag may kailangan ka, lumapit ka lang sa akin. Nice meeting you din po, Manang. Salamat po. Habang kumakain kami, tinanong ko si Mr. Sales. Si Rex, tungkol sa nakita ko. Rex, may itatanong sana ako sa'yo. Sure. Ano yon? May nakita kasi akong lalaking nakatayo at nakadungo sa bintana ng 3rd floor kanina. Ikaw ba yun? Hindi ko kasi masyado nakita ang itsura niya dahil malayo. Pero sigurado akong lalaki ang nandun. Lalaking nakadungaw? Mhm. Wala namang ibang tao rito bukod sa akin. Sa mga kasambahay at sa katiwala ko, baka namamalikmata ka lang. Ang mga lalaki lang dito sa bahay ay ako, ang katiwala ko sa Mang Renato, at ang gwardya sa labas. Yung 4 na kasambahay, kasama na si Manang Fe, pawang mga babae na. At tsaka walang tao sa 3rd floor. Isa pa pala, hindi ka pwedeng umakyat doon. Mahigpit kong ipinagbabawal sa lahat ang magpunta ron. Ganun ba? Sino yung nakita kong nakadungo doon? At saka, bakit bawal pumunta sa 3rd floor ng bahay? Tulad ng sinabi ko, baka namamalikmata ka lang. O baka guni-guni mo lang ang nakita mo. Dahil imposibleng may nakadungaw doon. Wala namang tao ron. Ipinagbabawal kong umakyat ang kahit sino sa palapag na yon. Dahil may masamang nangyari ron. Doon namatay ang lola ko. At mula nang mamatay siya, kahit kailan ay hindi ko na muling pinuntahan ang bahaging yon ng mansyon. Kaya simula noon, ipinagbawal ko na rin sa mga kasambahay, pati na sa mga katiwala na pumunta sa 3rd floor. Ano ba nangyari sa lola mo? Pagdating sa bagay na yan, ay hindi mo na maaaring malaman pa. May mga pangyayaring mas mabuting hindi na binubuksan muli. Lalo na kung ang kapalit ay kapayapaan. Kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na lang yung nakita mo at huwag ka nang magtanong pa tungkol sa 3rd floor. Naiintindihan mo? Okay, sige. Naiintindihan ko. Pasensya na. Hindi na ako nagtanong pa, Miss Ligaya. Baka mamaya ay magalit pa siya sa akin. Lalo na't may malungkot palang nakaraan ng 3rd floor ng mansyon. Pero ang nakita ko, hindi ako maaaring magkamali. Figura iyon ng isang lalaki. At sigurado akong nakatayo iyon at nakadungaw sa bintana. Pinilit ko na lang kumbinsihin ang sarili ko na guni-guni lang iyon o isang simpleng malikmata. Pagkatapos naming maghapunan, niyaya niya akong pumasok sa kwarto. Sabi niya maaga siyang natutulog, kaya kapag nasa loob na siya ng kwarto, dapat naroon na rin ako. Ang kwarto ni Rex ay nasa 2nd floor ng mansyon. Tulad ng inaasahan ko, napakalaki at napakaganda nun. King size ang kama.
Naka-aircon ang loob at may malaking TV pa. Para akong nasa kwarto ng isang hari. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, nakita ko siyang lumabas ng banyo. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansing wala siyang suot na pang-itaas. Kaya kitang-kita ko ang malaki at maganda niyang katawan. Batak na batak ang kanyang mga braso. Halatang nagji-gym. At litaw na litaw ang mga abs niya sa tiyan. Nakakaloka na pakoro ng mga mata ko. Natauhan na lang ako nang bigla niya akong tawagin sa pangalan ko. Nika, ano't nakatulala ka riyan? Sorry. Hindi lang kasi ako sanay na may lalaking kasama sa kwarto. Kung ganon, masanay ka na. Dahil 3 linggo mo akong makakasama rito sa loob ng kwarto. At wala kang choice. Kung gusto mong manood ng TV, gumamit ng cellphone habang hindi ka pa inaantok, hindi kita pipigilan. Maaari ka rin magbasa ng mga librong nasa bookshelves doon. Ako naman ay may gagawin lang sa computer ko. Dahil hindi pa ako dinadalaw ng antok, kumuha ako ng isa sa mga librong nakalagay sa estante. Maraming iba't ibang libro ang naroon kaya nakapili ako ng gusto kong basahin. Nahiga ako sa kama at nagsimulang magbasa. Ilang minuto lang ang lumipas. Napagod na ang mata ko at naisip kong matulog na lang. Nakita ko si Rex na abala pa rin sa ginagawa sa kanyang computer. Kaya tumalikod na ako sa higaan. Nasa tabi ako ng bintana kaya doon ako nakatingin. Bahagyang nakabukas ang kortina at mula roon ay tanaw ko ang bilog na buwan mula sa labas. Maya-maya naramdaman kong nahiga na rin si Rex sa kama at pinatay ang ilaw sa lampshade. Kinabahan ako dahil kung gugustuhin niya, malaya niyang magagawa sa akin ng kahit ano. Pero lumipas ang mga oras wala siyang ginawa. Ni hindi niya ako hinawakan. Nilakasan ko ang loob ko na lumingon sa aking likuran. Doon ko siya nakita. Tahimik na natutulog. Nakatalikod sa akin. Tulog na siya. Ay, Diyos ko. Ligtas pa rin ang pagkababahay ko. Biglang niglaho ang kaba sa dibdib ko dahil sa unang gabi pa lang ay wala naman siyang ginawang masama sa akin. Natulog lang siya sa tabi ko. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Ipipikit ko na sana ang aking mga mata nang bigla akong marinig na may kumakaluspos sa labas ng pinto ng kwarto. Ano yun? Parang may tao sa labas ng kwarto. Bumangon ako mula sa kama at dahan-dahang lumapit sa pinto. Sumilip ako sa peephole na naroon. At halos mapasigaw ako sa nakita ko. Isang nakakatakot na mata ang nakasilip pabalik sa akin. Mapula ito at nanlilisi. Agad akong napaurong at nagmamadali bumalik sa kama. Ginising ko si Rex na mahimbing na natutulog. Rex! Rex, gising! Gising! Bakit? Anong problema? May mata, Rex! May nanlilisik na mata sa labas! May mata! Ano? Anong matang sinasabi mo? Nasaan? May narinig kasi akong kaluskos sa labas ng pinto kanina. Tapos nang silipin ko sa peephole, may nakita akong nanlilisik na mata. Pulang-pula yun. Parang mata ng aswang. Anong kalokohan, Tunika? Bakit naman magkakaroon ng aswang sa bahay ko? Baka nananaginip ka lang. Hindi ako nananaginip. Gising na gising ako. Kitang-kita ko yung mata. Nakakatakot. Halika, tingnan mo. Baka nasa labas pa yun. Okay, fine. Ako nang magbubukas ng pinto. Bumangon si Rex mula sa kama. Nagsuot ng robe at dahan-dahang lumapit sa pinto at binuksan yon. Nang bumukas ang pinto, nagulat ako. Wala namang aswang doon. Madilim at tahimik sa labas ng kwarto. Walang kahit sino o anuman ang naroon. See? Walang tao rito. Nasaan ang sinasabi mong aswang? Nandiyan lang yung nakakatakot na mata eh. Bakit biglang nawala? Maniwala ka, hindi ako nananaginip o gumagawa ng kwento. Totoo ang nakita ko. Nasaan nga? Wala naman eh. Alam mo, matulog ka na lang para hindi kung ano-ano ang nakikita mo. Pero... Nika, matulog ka na. Hindi ba't sinabi ko na kailangan mong sundin ang lahat ng iuutos ko sa'yo? Pwes, matulog ka na at kalimutan mong nakita mo.
Walang aswang dito, okay? Wala akong nagawa kundi sumunod. Bumalik ako sa kama at nahiga. Habang si Rex naman ay pinagpatuloy ang pagtulog. Maya-maya, bumangon ulit ako at isinara ang kortina ng bintana. Napansin kong nakalak naman ito kaya kahit paano'y nakampante ako. Natatakot kasi akong baka sa bintana naman dumaan ang aswang. Pagkatapos ay bumalik ako sa pagkakahiga. Matagal ako bago nakatulog. Hindi dahil sa namamahay ako kundi dahil sa takot na baka muling magpakita ang aswang. Bigla ko ring naalala ang unang gabing nakita ko ito. Umuulan nun. At tulad ngayon, nanlilisik din ang mga mata ng aswang na yon. Hindi kaya nasundan ako ng aswang dito sa mansyon? Diyos ko, anong gagawin ko? Mukhang hindi naman naniniwala sa aswang itong si Mr. Rex. Magdamag akong hindi nakatulog dahil sa isiping yon. Hanggang sa namalayan ko na lang na umaga na pala. Hindi ko ipinahalata kay Rex na puyat ako dahil sa takot na baka bumalik ang aswang. Sa ikalawang araw ko sa mansyon ni Rex, hindi ko akalaing magtutuloy-tuloy ang maganda niyang pagtrato sa akin. Sabay kaming kumain ng almusal at sa oras ng trabaho niya, hinahayaan niya akong gawin ang anumang gusto ko. Kung gusto kong matulog, manood ng TV, magbasa, magluto o humilata lang sa sofa, pwede kong gawin. Sa totoo lang parang buhay reyna ako sa bahay na yun dahil wala naman talaga akong ginagawa. Hindi ko nga alam kung bakit niya yun ginagawa. Ang akala ko ay pahihirapan niya ako at magiging impyerno ang daranasin ko sa piling niya. Ngunit nagkamali ako. Mabait naman si Rex, pero masyado siyang seryoso. Parang hindi mo siya mabiro dahil sa sobrang kaseryosohan niya. Pagdating naman sa wala akong ginagawa, hindi yun katanggap-tanggap para sa akin. Kahit paano may hiya pa rin naman ako sa katawan. Ano yun, parang magbabakasyon lang ako ron ng 3 linggo. Tapos mawawala na lang ang utang namin. Kaya naman tumutulong ako sa mga gawaing bahay. Tinutulungan ko si Manang Fe sa paglilinis at sa mga gawain sa kusina. Naku, Miss Nika. Pagagalitan ako ni Sir Rex kapag naalaman niyang hinahayaan kitang maghugas ng pinggan. Huwag ka mag-alala, Manang. Hindi namin niya tayo makikita. Mukhang abala siya sa ginagawa niya sa kwarto niya. Manang, totoo po bang bihira talagang lumabas si Rex ng bahay? Ang sabi niya kasi sa akin, dito lang daw siya nagtatrabaho at madalang lumabas. Totoo naman ang sinabi sa iyo ni Sir, Miss Nika. Bihira talaga siyang lumabas ng mansyon. Sa kwarto niya ginagawa ang mga trabahong dapat sana'y sa opisina ng kumpanya niya ginagawa. Pero mula nang may nangyari rito, hindi na niya maiwan ang mansyon. Yun po bang tungkol sa pagkamatay ng lola niya, Mana? Ano? Pagkamatay ng lola niya? Ay, Manang Pe. Dapat siguro ay hindi mo hinahayaan na gumawa rito sa kusina si Ma'am Nika. Bisita siya ni Sir Rex. Hindi dapat siya rito. Ay, Ma'am Nika, mabuti pa po ay lumabas na tayo rito sa kusina. Hayaan na po natin si Manang Pe ang mag-asikaso rito. Baka po kasi mapagalitan kami ni Sir Rex kapag nakita niyang gumagawa kayo ng mga gawaing bahay. Mag-relax na lang po kayo. Ay kung gusto niyo, maaari kayong manood ng movies. Marami pong VHS si Sir Rex sa entertainment room ng mansyon, kaya malilibang po kayo. Hinawakan pa ako ni Mang Renato sa braso bago kami lumabas ng kusina. Sinamahan niya ako papunta sa entertainment room ng mansyon na nasa 2nd floor. Ang kwarto na yon ay matatagpuan sa pinakadulo ng nasabing palapag. Sinabi ko sa kanya na marunong akong gumamit ng VHS kaya iniwan niya na ako sa loob. Malaki ang entertainment room na yon. Sa loob ay may malaking TV at VHS player. May istante roon na puno ng mga VHS tapes na iba't ibang genre. May Tagalog at may foreign movies. Naisip ko na mas masarap manood ng pelikula kung may kasamang pagkain at inumin. Kaya naisipan kong lumabas ng kwarto para pumunta sa kusina. Ngunit habang papalabas ako, napadako ang tingin ko sa hagdang nasa tabi ng entertainment room. Ito siguro ang daan papunta sa 3rd floor. Ano kayang meron dun?
At bakit kaya mahigpit na ipinagbabawal ni Rex ang pagpunta ron? Dahil sa kuryosidad, naisipan kong umakyat sa hagdang yon upang saglit na silipin kung anong itsura ng third floor. Hindi naman siguro masama kung silipin ko. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan, Miss Ligaya. Pagsapit ko sa pinakahuling baitang, tumambad sa akin ang isang malaking pintong gawa sa bakal. Ang weird naman ito. Parang may nakakulong sa loob. Grabe. Bakal talagang pinto? Bakit ganito to? Nang pihitin ko ang doorknob, bukas pala to. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng bakal at bahagya akong sumilip sa loob. Madilim sa loob. Wala akong makita. Ngunit may kakaibang pakiramdam na dumapo sa akin. Na para bang may matang nakatingin kahit wala naman akong makita. Parang biglang lumamig ang pakiramdam ko. Nang biglang may nakita akong mapulang mga mata sa loob, Miss Ligaya, nanindig ang mga balahibo ko at naisara ko ng malakas ang bakal na pinto. Yung mga matang yon. Mga mata ng aswang. Nandun sa loob ang aswang. Sa sobrang takot, nagmamadali akong bumaba sa hagdan. Ngunit hindi ko namalayang Bakit? Anong nangyari? nakita ko sa harap ko si Rex. Gulat na nakatingin sa akin. Anong nangyari, Nika? Bakit parang takot na takot ka? Ha? Wala. May narinig kasi akong ingay dun sa may hagdan, kaya natakot ako. Hindi ba iyan yung papunta sa third floor? Oh, bakit nga ang hagdan na yan papunta sa third floor pero bakit yan naririto? Hindi ba't sinabi ko na ipinagbabawal ang pagpunta ron? Nagsinungaling na lang ako. Hindi ko sinabi sa kanya na nakarating ako sa third floor at nabuksan ko ang bakal na pintong yon. Nakita ko lang naman yung hagdan dyan habang papunta ako rito sa entertainment room para manood sana ng VHS. May narinig kasi akong kalabog mula sa itaas kaya nagulat ako. Hindi ba sabi mo, walang ibang tao ron? Natakot ako, baka may kung anong nakapasok. Ganun ba? Sige, ako na aakyat mamaya para tingnan. Pumasok ka na at manood sa loob. Papasabi ko kay Manang Fe na dalan ka ng makakain at maiinom. Hindi na, nawala na ako ng gana. Papasok na lang siguro ako sa kwarto. Magpapahinga na lang ako. Mabuti pa nga, pumunta ka na muna sa kwarto ko at magpahinga ka ron. Doon na lang ako sa library magtatrabaho. Ipapatawag na lang kita kay Manang Fe kapag oras na ng pananghalian. Pagpasok ko sa kwarto, hindi pa rin maalis ang kaba sa dibdib ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang mga matang nakita ko sa third floor sa palagay ko ay sa aswang yun. Nakapasok na ang aswang sa mansyon ni Rex. Ay, Diyos ko. Nasa ikatlong palapag ang aswang. Nasundan niya nga ako rito. Anong gagawin ko? Maya-maya, pumasok sa kwarto si Manang Fe. May dala itong isang tasa ng tsaa. Dinalhan kita ng mainit na tsaa, Miss Nika. Inumin mo muna yan. Mabisa yan bilang pampakalma. Sinabi sa akin ni Sir Rex na may narinig ka raw na ingay sa third floor. Opo, Manang Fe. Natakot po ako. Sabi kasi ni Rex, wala raw ibang tao sa itaas. Pero may narinig akong malakas na kalampag ton. Ay, baka naman may mga dagalang sa itaas. Batagal na kasing hindi nalilinis ang third floor dahil pinagbawalan kaming umakyat doon ni Sir Rex. Mabuti pa inumin mo na tong tsaa, Iha. Huwag mo nang intindihin yon. Si Sir Rex na ang bahala doon. Ininom ko ang dalang tsaa ni Manang Fe at masarap yon. Naramdaman kong kumalma nga ang dibdib ko. At unti-unting nawala ang panginginig ng aking mga kamay. Sa araw na yon, nakalimutan ko ang tungkol sa aswang na nakita ko sa third floor. Mukhang mabisa nga ang tsaa na ipinainom sa akin ni Manang Fe. Hindi lang ako kumalma kundi tuluyan ko ring nalimutan ang nakita ko. Lumipas ang mga araw at wala na akong nakikitang kakaiba o nararamdamang anumang kababalaghan sa mansyon. Hindi na muling nagpakita sa akin ang aswang. Dahil dito, unti-unti akong napanatag habang nananatili ron. Habang tumatagal, mas nakikilala ko rin si Rex. Mabuti pala siyang tao.
Hindi tulad ng una kong akala na siya'y mayaman at mapagmataas. Napansin ko ring nabawasan ang pagiging seryoso niya. Natuto na siyang tumawa lalo na kapag nagbibiroan kami. At oo, nabibiro ko na siya ngayon. Hindi tulad nung bagong dating pa lang ako sa mansyon. Minsan pa nga nahuhuli ko si Rex na nakangiting nakatitig sa akin. Pero kapag nahuli ko siya, bigla siyang sisimangot na parang wala lang nangyari. Kaya isang araw, Alam mo, Nika, mula nang tumira ka rito, naging masaya na itong mansyon. Dati, puro katahimikan at kalungkutan ang nangingibabaw dito. Pero ngayon, ikaw ang nagbibigay buhay. Sa bawat tawa mo, parang may liwanag na pumapasok sa bawat sulok ng bahay na to. At aaminin ko, pati ako, parang unti-unti mo ring binabago. Anong ibig mong sabihin? Ikaw kasi napakaseryoso mo. Kaya naging malungkot at boring itong bahay mo. Pero ngayon, mukhang natututo ka na ring tumawa. Alam mo, mas lalo kang gumagwapo kapag palagi kang nakangiti. Kaya huwag ka nang sisimangot Pero seryoso, gusto kong magpasalamat sa'yo. Para saan? Kasi akala ko, kaya mo ako pinatira rito sa mansyon para pahirapan, alipinin, para mabayaran ko ang utang ng mga magulang ko. Imbes na tulungan ako, inakala kong gagamitin mo ko. Kaya naging malamig ang loob ko nung una. Pero hindi pala. Pinakitaan mo ako ng respeto at ng kabutihan. At higit sa lahat, ng tiwala. Nika. Kaya salamat, Rex. Hindi ko man masabi ng diretso dati, pero ngayon, alam kong hindi ako nagkamaling tanggapin ang alok mong manatili rito. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. hindi ko na namalayan na niyakap ko na pala siya, Miss Ligaya. At huli na nang mapagtanto kong niyayakap na rin niya ako pabalik. Naku, sorry. Pasensya na. Nadala lang ako ng emosyon ko. Hindi ko sinasadya. Wala kang dapat ipag-sorry, Nika. Ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo ako. Ha? Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Wala lang. Gusto ko lang humingi ng tawad kung naging masungit man ako sa'yo habang narito ka sa bahay ko. Naiintindihan ko naman yon. Siyempre, kami itong may utang. Kaya akong dapat matutong makisama sa'yo. Pero kahit ganun, hindi mo pinaramdam na iba ka sa akin. Hindi mo ipinakita na langit ka at lupa ako. Pero may gusto akong itanong, Rex. Bakit mo ginawa to? Ang ibig kong sabihin, bakit mo ako pinatira rito? Nakasama ka, pero wala namang nangyayari sa atin. Hindi mo naman ako napapakinabangan. Wala ka namang nakita sa akin. Tapos biglang mawawala ng ganun na lang ang utang namin. Hindi ko maintindihan. Alam mo, hindi ko rin alam kung bakit ko ginawa yon. Siguro, nung una naaawa ako sa'yo, naaalala kong sarili ko kung paanong mawalan ng direksyon, ng pag-asa. Pero habang tumatagal, napagtanto kong hindi awa ang dahilan kung bakit gusto kitang tulungan. Naging magaan ka sa loob ko, Nika. Iba ang presensya mo sa bahay na to. Habang mas lalo akong tumatagal sa bahay na yon kasama si Rex, hindi ko rin namamalayan na unti-unti na rin nahuhulog ang loob ko sa kanya. Isang gabi, bago ang huling araw ng pananatili ko sa mansyon, sa kwarto bigla niya akong hinila sa kama at pinupog niya ako ng halik. Rex, ano to? Ang akala ko, Hindi ito parte ng napag-usapan natin, Nika. Pero ang totoo, mahal na kita. Mula pa noong una kitang makita, hanggang sa unti-unti kitang makilala, mas lalo kitang minahal. Pinipilit ko lang itanggi sa sarili ko dahil ayokong isipin mong may kapalit ang kabutihan ko. Pero araw-araw kitang kasama at nahihirapan na akong itago ang nararamdaman ko. Hindi ko na kaya. Aaminin ko na dala ko sa kanyang mga halik. Hindi yun marahas kundi puno ng lambing at pagsuyo. At dahil may nararamdaman na rin ako para sa kanya, hindi ko napigilan ng sarili kong isuko kay Rex ang aking pagkababae. Sa buong magdamag, mulit-muli niya akong dinala sa rurok ng kaligayahan.
hanggang sa nakatulog kami. Ngunit bigla akong nagising nang makapako na wala na si Rex sa kama. Nasaan kaya siya? Bumangon ako mula sa kama at sumilip sa banyo para tingnan kung naroon si Rex. Ngunit wala siya ron. Napilitan ako lumabas ng kwarto at naglakad sa pasilyo. Habang naglalakad, may narinig akong mga boses. Kilala ko ang isa sa mga nagsasalita. At nanlaki ang mga mata ko nang mapagtantong nanggagaling iyon mula sa 3rd floor. Boses na Rex yung naririnig ko ah. Sino yung kausap niya? Dahan-dahan akong umakyat papunta sa 3rd floor. Napansin kong bahagyang nakabukas ang bakal na pinto at may konting liwanag na nagmumula sa loob. Lumapit ako at marahang pumasok. Ngunit hindi ko alam na pagsisisihan ko pala ang hakbang na yon nang makita ko kung sino ang kausap ni Rex. Aswang. Kausap ni Rex ang aswang. Kitang-kita ko si Rex. Kausap niya ang isang nakakatakot na nilalang, bagamat nakasuot ito ng sando at shorts. Halata na nababalot ng makakapal na balahibo ang buong katawan nito. Mahahaba at matutulis ang mga kuko nito sa kamay at paa. At ang mga tengay mahahaba rin na parang sa kuneho. Nagtago ako sa likod ng isang malaking cabinet na naroon sa loob ng lugar na yon. Na napagtanto kong isa palang malawak ngunit madilim na kwarto. Ang tanging liwanag ay nagmumula lamang sa isang nakasinding kandila sa gilid. Tahimik akong nakiramdam at maingat na pinakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Nakikiusap ako sa iyo, Red. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo kay Nika. Huwag mo siyang sasaktan. At bakit? Nakalimutan mo na ba ang napagkasunduan natin, Rex? Ang usapan, gagawa ka ng paraan para mapalapit sa akin ang babaeng yan. Kapag narito na siya sa mansyon, madali ko na siyang makukuha. Pero bakit parang iba na ang nangyayari? Ikaw ang mas napapalapit sa kanya. Ikaw ang napapamahal sa kanya. At ngayon, may nangyayari pa sa inyong dalawa. Traidor ka! Hindi ako traidor. Hindi ko sinadya na magkaroon ako ng damdamin para sa kanya. Hindi ito bahagi ng plano. Pero hindi ko rin kayang ipagkaila. Nika changed my life. Hindi ko na kayang ibigay siya sa iyo, Red. Hindi ko siya hahayaan na mapa sa iyo. Hindi ko hahayaang mapahamak siya. At sa palagay mo ay papayag ako, ha? Nagkakamali ka. Ngayong narito na siya. Madali ko na siyang makukuha. Akin lang siya, Rex. Akin lang siya. Tandaan mo yan. Akin lang si Nika. Nangilabot ako sa mga narinig kong pag-uusap nila, Miss Ligaya. Hindi ako makapaniwala na may kinalaman si Rex sa aswang na humahabol sa akin. Kilala niya ang halimaw. At naroon ito sa 3rd floor ng mansyon. Ang lugar na mahigpit niyang ipinagbabawal na puntahan. Kaya pala paulit-ulit ang babala niya na wag na aakyat doon. Yun pala, doon nagtatago ang aswang. Diyos ko, pinagkatiwalaan kita, Rex. Pero niloko mo ko. Kaya mo ba talaga ako pinatira rito sa bahay mo? Para lang mailapit ako sa aswang na yan. Ginamit mo ang pagkakautang ni na Itay at Inay. Ginamit mo ako para sa halimaw na yon. Maya-maya ay may napansin ang aswang. Teka, may naamoy ako. Naamoy ko siya. Naamoy ko si Nika. Narito siya. Nangilabot ako. Naamoy na ako ng aswang. Kaya nagmamadali ako lumabas sa malaking kwarto sa 3rd floor. Halos mahulog ako sa hagdan sa sobrang pagmamadaling makaalis sa kasumpa-sumpang lugar na yon. Ngunit bago pa man ako tuluyang makalayo, may naamoy akong kung anong matapang na amoy. At bigla na lang akong nahilo. Ano to? Ang sakit ng ulo ko. Kusang pumipikit ang mga mata ko. Hindi ko namalayan na nawala na pala ako ng malay. Pagmulat ng mga mata ko, nakita kong nasa loob lang ako ng isang kwarto. Nasaan ako? Anong lugar to? Ikinulong ba ako ng aswang? Nandito ka sa kwarto ko, Miss Nika.
Huwag ka maingay kung ayaw mo marinig ka ng aswang. Manang Fe, alam niyo rin pong tungkol sa aswang na nasa loob ng mansyon. Ano nangyari? Bakit ako narito? Ang huling naaalala ko, may naamoy akong kung anong kakaiba tapos bigla na lang akong nahilo. Nahilo ka't nawala ng malay dahil sa ginawa kong pampatulog na isinaboy ko sa hangin. Kung hindi ko yun ginawa, baka nalaman na ni Sir Red na alam mo na ang lihim nila ni Sir Rex. Ano po? Anong pampatulog? Sino si Sir Red? Siya ba yung aswang? Kaano-ano ni Rex yung aswang? Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto. Biglang pumasok si Rex sa loob ng kwarto ni Manang Fe. Sir Rex, kayo po pala. Akala ko nasundan na siya rito ni Sir Red. Kumusta siya, Manang? Mabuti na lang at nagamit mo agad ang kapangyarihan mo. Bago pa tuluyang malaman ni Red na naroon siya kanina sa 3rd floor. Mabuti na lang din at napaniwala ko siyang hindi sinikang naamoy niya. Hindi dapat malaman ni Red na alam na ni Nika ang tunay niyang pagkatao. Kung hindi kukunin niya ito, kahit hindi pa tapos ang huling araw ng pananatili ni Nika rito sa mansyon. Kahit si Mang Renato, hindi rin dapat malaman to. Alam kong kay Red pa rin ang katapatan niya. Teka sandali, ano ba talagang nangyayari? Sino si Red? Kailangan mong magpaliwanag sa akin, Rex. Ang sabi mo wala kang ibang kasama rito sa bahay mo. Pero ano to? Nagtatago ka pala ng aswang. Anong balak niyo sa akin, ha? Ano? Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig niya tayo, Nika. Mag-iingay talaga ako kapag hindi mo sinabi sa akin ang totoo, Rex. Sige, Ano ang totoo? sasabihin ko na ang totoo. Ang pagkakautang ng mga magulang mo. At ang pananatili mo rito sa mansyon. Lahat yun ay planado. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko, Miss Ligaya. Yung tipong hindi manguya ng utak ko ang sinabi niya. Ano? Sandali, hindi ko maintindihan. Planado? Anong ibig mong sabihin? Makinig ka, Nika. Yung nakita mo sa 3rd floor, yung aswang, siya si Red. Siya ang kakambal ko. Magkapatid kami. Kakambal mo? Isang aswang ang kakambal mo? Paano nangyari yun? Ibig mong sabihin, pati ikaw ay... Bakit mo ako niloko, Rex? Sinabi mong bawal puntahan ng 3rd floor dahil doon namatay ang lola mo. Pero hindi pala. Itinatago mo pala ron ang kakambal mong aswang. Makinig ka muna sa akin. Oo, itinago ko sa iyo na may kapatid akong aswang. At sa 3rd floor siya nakatira. Kaya ako ipinagbabawal sa sino man ang pagpunta ron. Dahil delikado. Maaaring atakihin ng kapatid ko ang sino mang magpunta ron maliban lang sa akin. Pero totoong sinabi ko sa iyo tungkol sa pagkamatay ng lola namin ni Red. Dito siya sa mansyon binawian ng buhay. Patawarin mo ako kung nagsinungaling ako. Wala kasi akong magawa sa mga gusto ni Red. Malakas siya. At wala akong laban. Wala akong laban sa kanya. Kaya napilitan akong sumunod sa lahat ng utos niya. Tama si Sir Rex. Wala talaga siyang magawa laban sa kapangyarihan ng kapatid niya. Sobrang lakas ni Sir Red. Kaya niyang patayin kahit ang sarili niyang kapatid kapag sinuway siya ni Sir Rex. Kahit ako na may kaalaman sa karunungang itim, hindi ko kayang tapatan ang bagsik ng lakas ni Sir Red bilang isang aswang. Karunungang itim. Ano po ba kayo, Manang Fe? Isa akong mangkukulam na gumagamit ng karunungang itim, pero hindi ko ito ginagamit sa masama. Ginagamit ko lang ang aking kaalaman kapag kinakailangan. Ako ang may gawa ng pampatulog na naamoy mo kanina. Kaya ka nakaligtas kay Sir Red. Ginabitan ko rin ang kapangyarihan ng tsaa na ininom mo noon para makalimutan mo ang lahat ng nakita mo sa 3rd floor. Nakita niyo ako na umakyat ako ron? Oo, nakita kita. At alam kong may nakita ka roon. Nakita ka rin ni Sir Rex. Pero hindi kami nagpahalata. Dilalang kita ng tsaa para makalimutan mo ang nakita mo. Dahil siguradong hindi ka mapapakali at pilit mong aalamin ang totoo. Matagal na namin kilala ni Red ang mga magulang mo, Nika. Dating gwardiya rito sa mansyon ng tatay mong si Mang Lando. Buhay pa noon si Lola Carmen. Pero nang pumanaw siya, nagbitiw sa trabaho ang tatay mo para makapag-focus sa negosyo ninyong panaderya.
Ang huling araw ng tatay mo bilang gwardya ay kasabay ng kaarawan namin ni Red. Sinundo siya rito sa mansyon ng nanay mong si Aling Maricel at ng ate mong si Liana. Pagkakita ni Red sa ate mo, agad siyang nahumaling. Simula noon, gusto na niyang gawing palahian ang ate mo. Pangarap kasi niya na magkaroon ng maraming anak, na magmamana ng kanyang kapangyarihan bilang aswang na kalaunan ay natanggap na niya. Ano? Palayan? Diyos ko. Si ate palang gusto ng kakambal mong aswang. Pero bakit ako naman ang gusto niya ngayon? Mula nang makita niya ang ate mo, palagi na niya itong sinusubaybayan. Lumalabas pa siya ng mansyon para sundan ang ate mo nung pumapasok pa sa eskwela. Pero nang maaksidente ang ate mo at tuluyang nalumpo, bigla na lang siyang iniwasan ni Red. Ayaw daw niya ng babaeng may kapansanan. Hanggang sa isang araw, nang makita ka niya habang kasama mo ang nanay at tatay mo pauwi sa bahay, ikaw naman ang nagustuhan niya. Ikaw ang gusto niyang pumalit sa ate mo bilang palahian niya. Ano? Ako naman ang gusto niya maging palahian. Diyos ko. Ang ibig sabihin, siya yung aswang na nakita ko noong gabing umuulan at pauwi ako ng bahay. Yung tumatawag sa pangalan ko at sumusunod sa akin. Siya rin yung aninyong nakita ko nagtago sa likod ng istante nung una ako nagpunta rito. At yung nakadungaw sa bintana. Anong klaseng halimaw ang kapatid mo? Oo, siya ang nakita mo. At halimaw talaga ang kapatid ko. Kahit hindi siya anyong aswang. Dahil nagawa niyang manipulahin ang lahat para makuha niyang gusto niya. Siya ang dahilan kung bakit tumina at nagkaproblema ang negosyo ninyo hanggang sa tuluyang malugi. At mapilitan ang mga magulang mong mangutang ng malaking halaga sa amin. At dahil malakas ang pakiramdam niya, nagagawin mo ang lahat para mabayaran ang utang ninyo. Siya mismo ang nagplano na ialok sa iyo ang pagtira rito sa mansyon. Kapalit ng pagbura sa utang ng mga magulang mo, ako lang ang humarap sa iyo. At sa kwarto kita natutulog. Pero ang totoo, kapag natapos ng 3 linggong pananatili mo rito, kukunin ka na ni Red para gawing palahian. At bukas na yon. Dahil bukas na ang huling araw mo sa mansyon. Ang kakambal mo ang may kagagawan kung bakit nagkaroon ng malaking utang sina inay at itay. Napakahayop niya. Demonyo siya. Hindi makatulog noon ang mga magulang ko. Sobrang pag-aalala nila sa malaking utang na yun sa inyo. Yun pala, ang kapatid mong aswang ang may kagagawa ng lahat. Napakawalang hiya niya. Kahit ikaw napakawalang hiya mo rin. Dahil naging sunod-sunuran ka sa halimaw mong kapatid. Ako nang humihingi ng tawad para sa lahat ng kasalanang ginawa ng kapatid ko. Sa totoo lang, mula pa sa simula, hindi na ako sang-ayon sa lahat ng balak niya. Pero wala akong magawa. Wala akong lakas ng loob para kalabanin ang sarili kong kapatid. Ang totoo, hindi naman talaga siya isinilang na aswang. Isinumpa lang siya ng dati niyang kasintahan na niloko niya. Hindi niya alam na may lahi palang mangkukulam ang babae at bilang gante, isinumpa siya nito maging aswang, ang masaklap. Kahit si Manang Fe ay walang nagawa sa sumpa, hindi niya kayang baliin ang sumpang iginawad ng makapangyarihang mangkukulam na yon. Kaya mula noon, naging hayok na si Red sa sariwang laman. Pero kahit ganon, hindi siya pumapatay ng tao. Karne, dugo, at lamang loob lang ng hayop ang kinakain niya. Inuutusan niya ang katiwala naming si Mang Renato upang kumuha ng mga yon. Pero mapanganib pa rin siyang lapitan. Lalo na kapag nasaan yung aswang siya. Dahil sa huli, aswang pa rin siya. At kahit hindi tao ang karaniwang kinakain niya, sariwang laman pa rin ang kanyang hanap. Huwag niyo po sanang isisi lahat kay Sir Rex ang kasalanan. Dahil baliktarin man niya ang mundo, kapatid pa rin niya si Sir Red. At kahit aswang ito, mahal niya ang kapatid niya. Hindi masamang tao si Sir Rex. Nahulog lang siya sa isang sitwasyong wala siyang kontrol. Kung tutuusin, marami na rin siyang sinubukang gawin para pigilan si Sir Red. Pero kapag dugo at pamilya ang pinag-uusapan, mahirap pumili. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang kinakain ng konsensya. Kahit anong sabihin niyo, Manang, mali pa rin ang ginawa nila. Hindi sapat ang dahilan na pamilya sila.
Hindi ko matanggap na ginamit nilang kahinaan namin para sa sarili nilang interes. At ikaw, Rex, yung tungkol sa ating dalawa, yung nangyari sa atin, pati ba yun kasinungalingan? Hindi, Nika. Yung nararamdaman natin sa isa't isa, totoo yon. Totoong minahal kita at hindi yun kasinungalingan. Kaya nga nandito ako para itakas ka rito. Wala na akong pakialam kung magalit sa akin ang kapatid ko. Ang mahalaga ay mailayo kita rito. Hindi ko hahayaan na makuha ka niya at gawing palahian. Manang Fe, tulungan ninyo ako. Kailangan nating maitakas si Nika ngayong gabi nang hindi malalaman ang kapatid ko. Hindi na siya pwedeng manatili rito hanggang bukas. Masusunod po si Rex. Miss Nika, sumama na po kayo kay Sir Rex. Siya ang maglalabas sa inyo rito sa mansyon. Ako naman ang gagawa ng ritual para hindi kayo maamoy ni Sir Red. Bilisan nyo na! Halika na, Nika. Wala na tayong oras. Oo, sige. Nagmamadali kaming lumabas sa kwarto ni Manang Fe. Malapit na kami sa pinto pero hindi namin inakalang biglang lilitaw ang aswang. Ang kakambal ni Rex. At aharang sa daraanan namin. Muli akong nangilabot. Buong buo ko na siyang nakikita sa harapan ko. Makakapal ang balahibo sa buong katawan niya. Mahaba at matutulis ang mga kuko sa kamay at paa. At ang mga tenga ay mahahaba, parang sa kuneho. Matutulis ang mga pangil sa kanyang bibig at nanlilisik ang kanyang mapupulang mga mata. At saan kayo pupunta? Itatakas mo siya, Rex. Itatakas mo ang babaeng pinili ko parang gawing palahian. Traidor ka talaga. Ang sakala mo ba ay may lalabas mo siya rito? Bakit? Naamoy mo kami. Paanong hindi tumalab sa'yo ang ritual ni Manang Fe? Nakalimutan mo na ba? Wala sa akin ang bisa na kahit anong ritual o orasyon dahil sa kapangyarihan ko bilang aswang. Kaya kahit anong gawin ng matandang mangkukulam na yon, hindi yun obra sa akin. Kaya walang lalabas sa bahay na to. Tama na, Red. Huwag si Nika. Parang awa mo na, paalisin mo na siya rito. Mahal mo na talaga ang babaeng yan. Kaya kahit nakareserba na sa akin, ay pinatos mo pa rin. Wala kang kwentang kapatid. Oo, mahal ko siya. At hindi ako papayag na makuha mo siya para gawing palahian. At wag na wag mo akong sasabihang wala akong kwentang kapatid. Dahil kung totoo yun, matagal nang alam ng mga tao ang tungkol sa pagiging aswang mo. Matagal na sana kitang isinuplong para hindi ka makaperwisyo sa iba. At talagang handa kang suwayin at labanan ako. Pagsisisihan mo to, traidor kong kakambal! Mabilis na sinunggaban ng aswang ang kanyang kakambal. Sinakal niya si Rex gamit ang kamay niyang may matutulis na mga kuko. Sa sobrang lakas ng aswang, napabagsak niya si Rex sa sahig at agad niyang kinubabawan. Tigilan mo yan! Magkapatid kayo! Huwag mong saktan ang kakambal mo! Ngunit hindi ako pinakinggan ng aswang at patuloy ito sa pagsakal kay Rex. Lalaslasin na sana nito ang leeg ng kakambal nang biglang sumulpot si Mang Renato mula sa likuran at walang pag-aalinlang sunod-sunod na inundayan ng saksakang aswang gamit ang isang matalim na bagay. Mamatay ka, aswang! Ito na ang gabi ng aking paniningil! Walang iya ka, Renato. Akala ko'y nasa akin ang katapatan mo. Kahit kailan, hindi ako magiging tapat sa taong pumatay sa anak ko. Nakalimutan mo na ba si Andrea? Ha? Si Red? Anong ibig sabihin nito, Mang Renato? Pumatay ng tao ang kapatid ko? At si Andrea yung dating kasambahay? Oo. Pinatay ng kapatid mong to ang nag-iisa kong anak na si Andrea.
ang dating kasambahay ng lola nyo. Siya ang unang biktima ng aswang na to. Hindi totoo na hindi pa siya nakakakain ng karne at laman loob ng tao. Niloko ka niya. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na ipaghihiganti ko ang pagkamatay ng aking anak. At ngayon na ang oras na yun. Magbabayad ka, Sir Red! Totoo ba to, Red? Totoo ba na nakapatay ka na ng tao? Oh, totoo yun. Ako ang pumatay kay Andrea. Kinain ko ang mga laman loob niya at wala akong pinagsisisihan. Napakasarap ng kanyang laman. Sinungaling ka! Bakit mo ginawa yun, Red? Ang sabi ko sa'yo, wag na wag kang kakain ng tao. Pero ginawa mo pa rin. Niloko mo ako! Hayop ka! Dapat kang mamatay! Muling inundayan ni Mang Renato ng sunod-sunod na saksak ang aswang na si Red. Hindi niya to tinigilan hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Wala na siya. Patay na ang aswang. Red, kapatid ko. Kahit isa kang aswang, mahal pa rin kita. Siguro ito na talagang nararapat para hindi ka na makagawa pa ng kasalanan. Sir Red! Mukhang hindi gumanang! Diyos ko! Sir Red! Anong nangyari? Wala na siya, Manang Fe. Kailanman, hindi na siya mahihirapan sa pagiging aswang. Wala nang kapatid ko. Tatanggapin ko po ang kahit na anong parusa, Sir Rex, sa pagpatay ko sa inyong kapatid. Pero kahit kailan, hindi ko ito pagsisisihan. Naiintindihan ko po kayo, Mang Renato. Binigyan niyo lang ng hustisya ang nangyari sa anak ninyo. Ako na po ang humihingi ng tawad sa ginawa sa kanya ng kapatid ko. Nika, Mrs. Nika Sales, pagpalain po kayong lahat.